Hi guys, this is Melvin once again and welcome back to my YouTube channel. May a-applyan naman tayong isang online lending guys for today's video. So wag na nating patagalin pa. Dadaan muna tayo sa Play Store para i-download ito. At ang pangalan ng loan app na ito guys ay Temple Cash. So i-search natin dito sa search bar ang Temple Cash. At ito po yun guys. Retailer product po ito ng Pera Loan 7 Lending Corporation. Familiar na naman ang online lending company na ito. So ngayon tingnan muna natin ang kanilang about this app. So noong November 28, 2025 pa po ito nirelease dito sa Play Store. So last year pa po. So ngayon i-install na natin. At habang installing siya guys, hahanapin muna natin ang pangalan ng lending company na ito. Kung nasa listahan ba ito sa mga registered loan app sa SEC o sa Security Exchange Commission. So hanapin natin dito yung Pera Loan Lending Corporation. So parang wala guys. Yung PeraJet, Peramo, Pera Sayo, PeraPay lang yung nandito. So hindi po ito rehistrado guys. So mag-ingat po tayo sa pag-apply nito. So balik na po tayo dito guys. So ngayon i-open na natin. We offer you high value loans. Click lang natin itong next. Your satisfactions always comes first. Withdraw your loan, now act immediately. So i-click na natin itong get started. At ayan, hiningi na niya ang aking active mobile number. At ayan po, nilagay ko na po ang aking cellphone number. I-click ko na itong send code. At ang pangalan ng loan app na nagpadala sa akin ng OTP guys ay Pera Loan. Tapos Temple Cash yung nakalagay dito sa message. Nakakatakot applyan basta ganitong klaseng mga ula guys. So patuloy po tayo. Ilagay na natin yung OTP na sinend and then i-click itong continue. So ito na po ang kanilang privacy statement na kailangan natin i-agree. So pindutin na natin itong agree. And then dinala na po ako dito sa dashboard na may nakalagay na maximum loan amount na 50,000 pesos. Borrowing term na 91 to 360 days at daily interest rate na 0.05%. So i-click na natin itong apply now. Click while using the app. Click din natin itong allow. At kailangan pa nating i-turn on itong usage access guys. So i-click natin itong continue. Dadalhin po tayo dito sa ating phone settings. I-click natin itong Temple Cash. And then i-turn on natin itong permit usage access. So balik na tayo doon sa dashboard. And then pindutin ulit itong apply now. So hiningi na nila ang aking valid ID. So ito po yung mga valid ID na tinatanggap ng Temple Cash guys. UMID, passport, driver's license, SSS, PRC, postal ID, national ID. National ID yung electronic daw. So itong driver's license ang pipiliin ko guys. So ngayon pipicturan ko na ang aking ID. I-click lang natin itong front. Ipa-fast forward ko lang guys ha. At ayan po, na-detect na po ng kanilang system yung mga detalye na nakasulat sa aking ID. At automatic na po nakalagay dito sa form guys. So ngayon i-click lang natin itong continue. At ayan, hingiin na nila ang aking personal information at magsimula dito sa industry classification. At may mga pagpipilian dito guys. So itong NGOs ang pipiliin ko dito. And then pangalan ng ating pinagtatrabahoan. Next, work experience duration. Itong 5 to 10 years ang pipiliin ko. Next po ang ating monthly income. So itong 20,000 pesos hanggang 30,000 pesos ang pinili ko. And then itong salary payment date, payday 1 at itong payday 2. And then click natin itong confirm. Next po ay hingiin din nila ang address ng ating pinagtatrabahoan. At kailangan pang i-detalye ito. Ipa-fast forward ko lang ito guys ha. Next po ay ang ating educational background. So itong high school ang pipiliin ko. Next po ay ang ating marital status. Number of children, number of credit cards. Next po, ownership of property. So itong parental ownership ang pinili ko. And then hihingi na nila ang ating residential address. At kailangan pang i-detalye ito. Ipa-fast forward ko na rin ito guys. And then next, ang ating email address. At itong sa baba guys ay mga optional lang daw ito. Itong Viber account, Facebook at alternative phone number. So nilagyan ko na lang and then pindutin na natin itong continue. And then dito sa next page ay kukunin nila ang ating emergency contacts. So 3 contact persons lang po ang kailangan nila. So ipa-pass forward ko lang dito ang pag-fill up guys ha. At ayan po, tapos ko na na-fill upan, i-click natin itong continue.
So next po ay kukunin na nila ang aking selfie. So i-click na natin itong identify verification. So auto capture po ang system nila dito guys. At ayan po, tapos na po ako mag-selfie, i-click ko na itong continue. At ayan po, binalik na po ako dito sa dashboard na may nakalagay na withdrawable amount na 1,000 pesos. At loan term na 91 days, so 6 terms daw babayaran. At sa 1,000 pesos daw na uutangin ko guys, ay 15 pesos lang daw po ang i-deduct. So yan po ang service fee. Ang matatanggap ko raw ay 985 pesos. Talaga lang ha. So yan daw po ang rest management fee. Wala na raw mga system service fee at account maintenance fee. So tingnan pa natin yung buong detalye ng kanyang repayment plan guys. So ito na po yun. Dahil 6 term daw natin ito babayaran, dito sa term 1, ang repayment amount ay 177 pesos. At ang repayment date niyan ay January 20, 2026. So dahil nag-apply ako nito is January 4, so tig 15 days ang per term. Dito sa term 2, ang repayment amount ay 176 pesos. Ang repayment date ay February 4, 2026. So 15 days nga ang namagitan. At dito naman sa term 3, ang repayment amount ay 174 pesos. At dito naman sa term 4, 173 pesos. Dito sa term 5 ay 172 pesos. At term 6 ay 151 pesos. So mula January 5 guys hanggang April 6. So 91 days nga siya guys. Equivalent of 3 months nating babayaran. So kung ito total natin lahat guys, ang mga babayaran natin mula term 1 hanggang term 6, 151 pesos plus 172 pesos plus 173 pesos plus 174 pesos, 176 plus 177, ang equal po niyan lahat guys ay 1,023 pesos. So 23 pesos lang po ang naging tubo guys sa 1,000 pesos na utangin ko. Totoo kaya ito? Parang hindi yata kapaniwala. Okay, sige nga, we'll see. Ituloy natin ito guys. So pipindutin na natin itong continue. At ayan po, application successful na po. Approved funds will be transferred immediately. So pinalagpas ko muna ito ng mga 2 minutes guys. Mga after 2 minutes guys, pag open ko ulit sa aking Temple Cash account, ito na po ang naging result. Not approved this time daw. Hay nako. Pwede raw ako makapag-apply ulit after 14 days. So wala po tayong maipakitang proof ngayon guys kung totoo nga ba yung pinapakita nilang repayment plan. Basta lagi na lang po tayong mag-ingat guys sa pag-apply sa mga ganitong klaseng online lending. So yun lang po guys, paki-like na po sa video ito at paki-share na rin sa iba. At para sa iba ko pa pong mga review sa mga naglalabas ng ula ngayon, please don't forget to subscribe my YouTube channel. So yun lamang po, maraming salamat sa panonood. God bless us all. Goodbye!